Kumusta mga kababayan? Ieto, magbibigay tayo ng reaksyon sa malupitang banat ni Sir Cebu and Davao Journey YouTube channel mga kababayan, kung saan pinamagatang pinakamalaking dahilan bakit winasak si Rodrigo at Sara Duterte. Nako po mga kababayan, title pa lang. Nako, eto, pakinggan natin mga kababayan. Magandang umaga sa inyo dyan, kung nasan ba kayo na lupalop sa Pilipinas. Magandang umaga rin sir. Ang oras ngayon alas 8:27 ng umaga. Okay. 27. Kung papag-usapan natin ngayong araw na to, ngayong umaga na to, ay tungkol sa yung pinakamalaking dahilan kung bakit gusto nilang wasakin ang mga Duterte. Nako. Inom muna ako ng kape. Sige po sir. Alam nyo ba kung ano yung pinakamalaking dahilan? The main reason kung bakit desperado na silang gibain si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, si Baste Duterte, si Paulo Duterte, lahat ng mga Duterte. Okay, sir. Alam nyo kung ano? Bakit? Ano? Kasi pag andyan pa rin ang mga Duterte sa mundo ng politika, sa leadership or nasa public service, mawawalan na sila ng negosyo. Tama. Eto na, Hindi lang kababayan. mga politika mawawalan ng negosyo. Sige. Ang pinaka unang mawawala ng negosyong malaki ay yung mga oligarko. Tama. Yung mga Tama ka lumang dyan, sir. oligarko yung noong unang panahon pa ba? Kilala nyo yung mga oligarchs ng Pilipinas, di ba? Maraming mga politiko ngayon na mga puppet, na mga hawak ng mga bilyonaryo na mga na oligarko sa Pilipinas. Kung maganda pa rin at lalong gaganda ang track record ni Rodrigo Duterte as mayor, eh sisikat na naman ang mga Duterte. Kahit nasikat na sila ngayon, mas lalong mamahalin siya ng mga tao. Tama. At mas lalong sisikat na kanya anak na si VP Sara Duterte. Ay, ano mangyari niyan? Hindi, delikadong tatakbo si Sara bilang presidente kasi matanalo siya sigurado! Tama ka dyan sir. Tama. Ano mangyayari Oh. sa mga politiko sa alay ni BBM at ng Liberal Party? Isama mo na si Itong Tambalos-los. mga nagka-grandstanding ngayon, sila Paduano, sila yun. Angkop, sila Aban. Yung mga ano yan sir, yung mga tuwadcom yan. Nako po. Mga tuwadcom committee yan, mga hinayupak na yan. Tuloy mo sir, tuloy mo yung banat sa kanila. Kimbo, Luistro pangalan nun, yung ginagaya si Dilima, si Yun yung isang babae. Ontiveros, Yung Jenggoy Estrada, Chis Escudero. Depende lang kung magsisip-sip sila, ibabaliktad sila. Pero wala na sila, Pwede. sira na yung kanilang reputasyon, yung kanilang credibility. Sasakay lang yung mga Duterte sa kanila kung sakaling bumaliktad sila. Hindi na nila magagawa yung kanilang gustong gawin. tama. Di ba? Bababa yung kanilang status. Hindi na sila yayaman kasi matitigil na, mapuputol na yung kanilang negosyo eh. Tama, Diba? tama. Wala nang silang kapangyarihan, wala na silang proteksyon, Kape mo na sir. wala nang mga politika na magproprotekta sa kanilang mga negosyo. Di ba? Tama. Tapos ang karamihan dito namang ang karamihan sa mga oligarko ng Pilipinas ay taga Luzon. E pag nanalo si Duterte, si VP Sara sa pagiging presidente,
syempre, ang mas lalong kakampihan at titimbangin yung mga taga Mindanao at saka Visayas, di ba? Oh, Pasensya na kayo, medyo umiba yung tono ng boses ko kasi gusto ko hindi kayo maboard sa yung mababa kong boses. Kaya binibigyan ko siya ng energy. Diba? Kung walang Duterte sa mundo ng politika, kung walang Duterte sa nasa kapangyarihan, lalo na sa nasyonal na posisyon, magagawa nila yung gusto nila. tama Kahit ka. mga illegal na mga gawain, mga activities, mga illegal businesses, gagawin nila. Mas gaganahan silang gagawin yun, my brothers and sisters. Kasi walang Duterte sisita sa kanila. At saka walang Duterte na nila kaalyado na syempre isip nila gaganti. Pero it's not about the fact na gaganti talaga in the mere sense na maggaganti, kundi kahit na walang gantihan o walang revenge na mangyayari, patagal na kasi hindi nila kaalyado itong mga Duterte eh. Taga Davao sila eh, diba? So hindi talaga papayag si Duterte kasi ayaw Duterte sa mga mayayaman, di ba? Kulang na Tama lang ka dyan, sir. nanakawan niya mga mayayaman, ibigay sa mga mahihirap. Tama. Kaya nga nagagalit siya na pag may mga malalaking negosyante na hindi nagbabayad ng buwis, di ba? Nagagalit siya. Pati mga may-ari ng yung mga water companies like Manila Water, Manila, Tama. di ba? Lalo nila ayaw si Duterte. Kasi nung naging presidente si Duterte di ba? Tinira niya lahat ng mga mayayaman eh. Diba? Yung mga in his point of view, and maybe in the most likely also the point of view of the majority of Filipinos na inaabuso sila. Tama. Di ba? Kayo ang dapat mananaig, tayo mga Pilipino, tayo mga voters. Mas maganda nga si Duterte lang botohin nyo, huwag nyo nang botohin yung iba. Di ba? Ilista nyo lang o bilugan o i-check yung gustong-gusto nyo na politiko o leader o public servant na mag-delete ng lugar nyo locally or at saka sa national. Yun ang pinakamalaking dahilan na kung bakit ayaw nila ka Duterte. Wasakin nila kasi masarap, kasi marami kang kapangyarihan at Yun na nga po mga kababayan, no? Ibang klase talaga kung bumalat itong si Sir Cebuan Davao Journey, mga kababayan. At huwag niyong kalibutang mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga kababayan, ha? Search nyo lang Cebuan Davao Journey. Isa rin to sa pinakamalupit bumanat, mga kababayan. Talagang Tatay Digong supporter to, mga kababayan. So sa mga sinasabi niya, mga kababayan, is legit, mga kababayan, na si Tatay Digong Duterte noon is ayaw talaga sa mga oligarko, mga kababayan, kasi alam niya yung mga laruan ng mga oligarko, mga kababayan, di ba? Na yung tayong mahihirap lang yung pinagkikitaan nila, mga kababayan, di ba? So alam na alam ni Pangulong Duterte, kaya naman noon, mga kababayan, mantakin mo, ang daming kumukontra sa ating mahal na Pangulo, mga kababayan, dahil yung negosyo nila na malalaki ay sinasagasaan ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Di ba? So tama itong sinasabi ni Sir na dahilan bakit winasak si Rodrigo at Sara, mga kababayan,
Dahil panigurado mga babayan na yung mga oligarko is nagpaplano na. So eto na yun mga babayan, yung ginagawa sa kanila. Di ba? Winawasak na mga babayan. Kasi alam nila pagdating ng presidential election mga babayan is panigurado. Panigurado mga babayan. Taob lahat yan BP Inday mga babayan. Di ba? Kasi panigurado si BP Inday mga babayan, itutulak talaga yan ng mga sambayanang Pilipino kahit na sinasabi niya ngayon na di siya tatakbo bilang Pangulo. Pero yung sambayan ng Pilipino na mismo mga babayan yung paniguradong magtutulak kay Madam BP Inday Sara Duterte. Diba? At eto pa po mga kababayan, tingnan natin kung sino yung may wastong desisyon mga babayan pagdating sa bagyo mga babayan. Tingnan natin Pangulong Duterte or itong si mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga babayan. Ipagkumpara natin mga babayan. Okay? The NDRMC led by the DND and they are prepared to provide number one from the AFP airlift kasi may yung mga kalsada hindi pa madaanan and number two they are continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. So the other departments seem to be well prepared. We have some budgeting issues. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Patay ka. So, I hate to say this, but kung gano'n ka, huwag kang takbo ng preso. Talagang mahina ka. You do not know and then you lied. You were not honest. Isa pa yan. Naku po mga babayan, tama nga si Pangulong Duterte mga babayan, na dapat di pa dumating yung bagyo, dapat nakahanda ka na kung ano ang gagawin mga babayan, di ba? At eto pa po mga kababayan, ayon kay Professor Ana Malindog, nakakahiya tayo. Naku po, flood control project ng gobyerno, palpak. Naku po, bagyo hihintayin na lang humupa bago gawa ng paraan at magsagawa ng epektibong rescue operations ayon sa pahayag ni BBM mga kababayan. Di na nilagyan ng Pangulo. Naku po. Eto, panoorin natin ang kabuang balita mga kababayan Eto. Basa ko yung statement ng ito yung sinasabi ko, nakakahiya lang siguro sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw humupa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Bakit ganun? Ngayon lang ako nakarinig ng isang gobyerno na gumib up para alam mo yun, para mag-responde doon sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog. Bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact a lot of money has been extended to that? Nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? Si Professor Ana Malindog. Prof, maupay na gabi. Si Almar sa MJ po on a Wednesday night. Maupay nga gabi, Admar and MJ, at ako'y tawag nito yung nababalitaan ko yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas tungkol dyan sa Bagyong Christine. Grabe na lubog na lubog ang Pilipinas especially ang Region 8. Eastern Samar, apektado masyado, probinsya ko yan Opo. So ako'y nalulungkot sa mga nangyayari. Matindi po ang fact checker natin, Prof. Bagyo ang pinapadala para suriin kung totoo bang may mga flood control. Tila na fact check nga po mga kababayan Tapos yung nag fact check mga kababayan
is yung ama natin sa taas, mga babayan. Di ba? Tibay ba ang pagkakagawa o nadadala ba yung pera ng gobyerno sa talagang mga tangible na mga proyekto na nasusubukan po tuwing panahon ng kalamidad? Sir, ma'am, sa ganitong issue, ito po ba ay may epekto kung gaano ang pagtingin ng ibang mga kapitbahay nating bansa sa Pilipinas? Na alam naman natin na yearly ang problemang ito and yet walang nagagawang konkretong solusyon sa mga nasisirang infra projects. Oo naman, syempre, hindi lang naman sa Pilipinas ngayon na kumbaga nalalaman kung ano ang calamity at yung gravity ng Bagyong Christine at kung paano ito nire-responde ng ating gobyerno. Lahat ng karatig bansa at saka lahat naman ng nare-report naman yan sa buong mundo kung ano nangyayari sa Pilipinas at the moment. Ito yung sinasabi ko, nakakahiya lang siguro sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw pa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Kasi nga, wala doon silang magagawa dahil sa bagyo or sa natural na sitwasyon na yan. Sabi ko, bakit ganun? Ngayon lang ako nakarinig ng isang gobyerno na gumib up para alam mo yun, para mag-responde doon sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog. Tama. Prof, yung Pangulo natin, napakamot ulo na lang at buntong hininga. Di ba? Give up kagad? Naku po, mga kababayan. Anong klaseng mahal na Pangulo natin yan? Naku. Sige pa po, Prof. At marami ang mataas ang casualty niyan, hindi lang in terms of property, even in terms of human casualty. So parang hindi ko maintindihan. Ang tanong kasi diyan, ang laki ng pondo na binibigay sa flood control. Ilang pondo yan, ilang bilyones yan. Bilyon Mula yan. 2023, even 2022 until now. Ang tanong, bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact, a lot of money has been extended to that? Even Alam ko ang sagot niyan, Prof. Ipinamigay ayuda, Prof. Pero mga kababayan, yung ayuda mo, tila 1/4 lang ata yun, mga kababayan. Ang totoo dito, mga kababayan, ay naku po. Syempre, nasa bulsa na, mga kababayan. Mantakin mo, bilyon pala yung budget, mga kababayan, sa flood control na yan. Tapos ganito ang nangyari, mga kababayan. Mas lalong gumagrabe, mga kababayan Sa panahon ni Tatay Digong is di naman kagaya nito, mga kababayan, na kahit di ganong malakas ang ulan is ngayon baha agad, mga kababayan. Lampas tao na mga kababayan. Di ba? Nakakalungkot, mga kababayan. Kasi noon, mga kababayan, yung mga ilog, mga kababayan, is may nababalitaan tayo na talagang may nakatalaga doon na maglilinis, mga kababayan, sa mga ilog, mga drainage. Di ba? Yung mga river, mga Pasig River, mga kababayan, di ba? Linilinis yun, mga kababayan, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong. Yung Manila Bay, mga kababayan, na grabe, sobrang tambak ng basura yun, mga kababayan. Ginawang tourist spot na ngayon, mga kababayan. Di ba, mga kababayan? Yung pondo sa flood control noon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay talagang inilaan, mga kababayan, di ba? Kasi may nakita tayo, mga kababayan, na kahit papano yung baha na solusyonan, mga kababayan, di ba? Di lang gaano, pero may mga kababayan, may nakikita pa din tayong magandang epekto sa nagawa noon ni Tatay Digong, mga kababayan. Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, madaming ang nagsabi, di pa nga grabe, mga kababayan, yung bagyo. Tapos ito na ang bumungan, mga kababayan. Tapos ipinagmalaki pa ng SONA ng ating mahal na Pangulong BBM na yung baha ay malimitahan na raw yan, mga kababayan, dahil may ginawa na silang barrier. Barrier ba yun, mga kababayan, di ba?
Tapos, kitang-kita mga kababayan. Na fact check talaga mga kababayan. Fact check mga kababayan. Naku po. Eto. Tuloy natin, Prof. Bicol region. Ang Bicol region lubog. Ang region 8 lubog, especially yung Samar part. Tanong, nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? On the other hand, ang sitwasyon ng Pilipinas when you talk about bagyo, hindi na bago sa atin. Bata Tama po. pa ako. Siguro mga 6 years old pa lang ako, alam ko na taon-taon, bawat buwan ata, may bagyo na pumapasok sa Pilipinas. With that kind of knowledge and awareness na may ganito tayong natural calamity na nangyayari every now and then, every month sa Pilipinas, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi magkaroon ng proactive na solusyon ang current government on this? Ang tanong ko, saan napupunta yung pera na nilalaan supposedly sa, disaster relief operation and even flood control? Kasi hindi lang yan usapin ng flood control eh. Usapin din yan ng tinatawag mong response doon sa natural calamity. Like for example, asa na yung mga boats, yung mga speedboats na pwede mong gamitin, yung mga rubber boats na pwedeng gamitin dyan pag nag-rescue ka. Tapos, asan yung mga tao na dapat nakahanda na? Kasi dapat may preparation before pa dumating ang bagyo. Kasi mayroon naman yung may balita ka naman dapat dyan na darating ang bagyo, ito yung intensity niya, ito yung kanyang gravity. Pero in fairness mga kababayan, may nakita tayo sa mga balita na gumamit na sila ng speedboat mga kababayan. Yung pang-rescue sa mga na stranded mga kababayan, di ba? Pero mga kababayan mukhang late na ata mga kababayan. Di ba? Dapat sana mga kababayan yung hindi pa dumating yung bagyo is naka-standby na kaagad yan mga kababayan. Di ba? Pero wala kakagising lang ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Yung bagyo wala na mga kababayan. Nakapinsala na. Eto, tuloy tayo, Prof. So before that, you have already preparation. After that, you're ready. And then post bagyo na mga gagawin mo for rehabilitation. Pero it seems that the government is so helpless na i-address itong bagyo na to. And this is not just the first time. This is how many times already. Yan ang sinasabi mo. Tama ka nga, MJ. Ang fact checker right now ng current government ni Pangulong BBM is ang Mother Nature mismo para ilabas kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas, kung saan ba napupunta ang limpak-limpak na bilyones para dyan sa mga proyekto na dapat na-implement at dapat hindi nagkakaganyan ang Pilipinas. Nakakahiya tayo. Kasi hindi lang naman tayo ang nagkakaroon ng bagyo Other countries, China would face the same thing. Other countries would have the same bagyo at the same typhoon. Malalakas din. Pero look how they respond and look what their government is doing. Ang bilis ng recovery, ang bilis ng ang bilis ng responde sa atin. Oh my God, yung ating Pangulo mismo nagsabi na hintayin na lang natin humupa before pa tayo makagawa ng paraan. Nako. That's really frustrating and disappointing coming from Tama. a president. Pero I'm sorry, Mr. President. I mean, I'm a Filipino. Concerned ako sa lalo na sa aking probinsya. I think devastated ang Samar, both the western, I think eastern and even northern Samar. That's my province So yun na para bang, Diyos ko Lord, hanggang ganito na lang ba tayo? Hintayin na lang ba nating humupa ang bagyo before tayo makagawa ng paraan? So yun nakaka-disappoint at saka nakakainit ng ulo. Kasi So tama nga si BP Inday, Prof, di ba? Na yung presidente natin is walang alam. Sorry Mr. President pero yun yung nakita ng sambayanang Pilipino, Mr. President. Di ba? Nakakapanlumo mga babayan, di ba? inaano ko yung mga reports na nangyayari at the moment Malaking question yan na dapat tanungin ng mga Pilipino kung bakit until now, ilang bagyo na ang nagdaan under current administration this year, laging ganito ang nangyayari sa atin. At saka At yung mga bagyong dumating mga babayan sa current administration ay gumagrabe mga babayan.
lumala kaagad kahit di gaano ka lakas yung bagyo mga babayan or yung ulan. Nako po, grabe kaagad. Di ba? So makikita mo talaga mga babayan na nasaan yung pondo ng project control mga babayan. Nako po, nasa kamara ba mga babayan? Nako po mga babayan, no? Tingnan nyo naman yung mga kongresista natin mga babayan. Yung nakaraang buwan mga babayan, yung nag-trending, yung mga luho nila mga babayan. Di ba? Grabe, milyon mga babayan yung luho ng ating mga kongresista. Puwera na lang sa mga anong kongresista dyan mga babayan na. Pero yung nag-trending, alam nyo na yun mga babayan kung sino yung mga kongresista na yun mga babayan. Di ba? Nakakapanlo mo mga babayan. Sila grabe mga babayan, no? Yung mga damit, relo, bags, sasakyan. Nako po. Finiplex pa mga babayan sa kanilang social page. Di man lang nahiya mga babayan kung saan ang galing yung pera na yan mga babayan. Di ba? Tapos ngayon eto na, pinapack-check na tayo ng Mother Nature. At yung mga kongresistang mga yan mga kababayan is nagtatago na. Nako po. At sabi pa ng ating Pangulo na wala daw tayong budget mga babayan. Naubusan. Nako po. Sige bro, tuloy. One more thing. When it comes to these things, there are already modern technology na dapat magbe-benchmark tayo sa paano ginagawa ang disaster relief and response ng ibang country. May benchmarking ba tayong ginagawa? Di ba kasi may pondo ka naman dyan, magbe-benchmark ka para makita mo kung ano yung, paano mo susolusyonan ang mga ganitong problema. Kasi this is not new eh. This is already supposedly, natin yan eh, experience natin yan. So kung experience mo, at least napapaghandaan mo, di ba? Kasi may mga Kasi prof billion din yung halaga sa mga yung mga AI technology prof. So sayang prof. Ang laking pera na mawawala sa kanilang bulsa prof. Nako po mga babayan, di ba? Tamang-tama ang sinasabi ni prof dito mga babayan yung AI mga babayan is yung modern technology na nga sa ngayon. Mukhang kung mag-i-invest talaga sila ng ganyan mga babayan, yung baha natin dito siguro sa ating bansa is kahit papaano mga kababayan is masolusyonan. Pero wala mga kababayan eh. Stick to the plan mga kababayan. Nako po. Stick to the plan talaga sila. naman tayo, may mga dapat benchmark ka, dapat alam mo kung ano ang mga gagawin mo before and after the bagyo or before pa yung dumating. Pero it seems na hindi ganun eh. Ang laki ng casualty ng Pilipinas with Yan yung ginagawa ni dating Pangulong Tatay Digong mga kababayan, na kahit malayo pa yung bagyo ay preparado na kung ano ang gagawin before ang bagyo, pagkatapos ng bagyo mga kababayan, di ba? Dito mo talaga determine mga kababayan na kung anong klaseng Pangulo si Tatay Digong noon mga kababayan. Go Prop. this Christina, hindi lang ito, katatapos lang nung una, ngayon andito na naman. Paano yung susunod? Kasi ganito talaga mangyayari na ngayon kasi you have such a problem as climate change. So expected yan. Kasi ang Pilipinas, sentro talaga ng typhoon, storm, and even lindol and even volcano eruption. So dapat ang gobyerno natin proactive, hindi hintayin na dumating at maging reactive. Proactive dapat eh. Before pa dumating, handa ka na. Before pa dumating, mayroon ka nang magagawa. At yung mga proyekte mo dapat, yung perang nakalaan dyan, dapat na-implement. Ang tanong, asan ngayon yung mga yun? Dapat i-account yan eh. Dapat ang mga Pilipino hindi tulog. Tignan nyo yung nangyayari sa Pilipinas. Natural disaster pa lang, walay na tayo. How much more sa iba pang issue? How much more gera? Nakakainis eh. How much more gera? Hindi nga natin malabanan yung typhoon eh. Makikipaggera pa tayo. Diyos ko Lord. So yun na nga po mga kababayan, no? Grabe. Mesmo. Si Prop na nga nagsabi mga kababayan na nakakahiya tayo. Naku po. Di ba?
Sa tingin nyo kabayan, ano ang masasabi nyo kabayan sa opinion ni Prof mga kababayan na nakakahiya na talaga yung ginagawa ng ating administrasyon ngayon mga kababayan? Naku po, mag-komento lang kayo sa baba mga kababayan at pag-usapan natin yan.